Okay, pag-usapan natin ngayon ng isang malaking kwento na bumabalot kay Senator Joel Villanueva. Siya yung politiko na kilalang kilala sa pagiging relihiyoso, pero at the same time hinahabol ng mga mabibigat na alegasyon. So, dito natin makikita yung dalawang mukha na sinasabi. Sa kaliwa, yan yung public persona niya, si Tess Daman, isang man of faith, anak ng isang kilalang preacher. Pero sa kanan, andyan yung mga paratang, fraud, korupsyon, at yung mga bawal na donasyon daw sa kampanya. Ang layo, di ba? Actually, amabot pa sa punto na ayon sa mga source natin, may bumansag sa kanya na hango mismo sa simbahan ng tatay niya. Mula sa Jesus is Lord, naging Joel is lying. So dito sa ating pagsusuri, titingnan natin kung ano ba talaga ang nasa likod ng ganitong kabigat na akusasyon. At lahat ng ito, base lang sa mga source material na ating sinuri. Okay, para mas maintindihan natin yung buong kwento, hahatiin natin to sa 5 bahagi. Una, yung senador at ang sermon. Pangalawa, yung issue sa baha at ang kanyang mga pagtanggi. Pangatlo, susundan natin yung pera sa kampanya. Pang-apat, yung isang lumang kaso na bumabalik. At pang-5, yung tinatawag na political survival playbook. So, umpisa natin sa una yung senador at ang sermon. Paano ba nabuo yung political brand niya? At paano ito naging parte ng buong narrative na nakapalibot sa kanya na yon? Well, ayon sa mga source, ang brand ni Villanueva ay kombinasyon ng relihiyon at politika. Ipinapakilala niya ang sarili bilang isang values-driven leader, syempre, gamit ang koneksyon niya sa Jesus is Lord Church. At ang sabi pa sa mga ulat, itong persona na to para raw itong political insurance plan niya, isang mabisang pananga pag may mga batikos. Okay, so mula sa brand, punta naman tayo sa pinakabagong kontrobersya na sumusubok dito. Ito yung malaking issue ng pagbaha sa Bulacan at yung mga akusasyon na direktang kumakabit sa pangalan niya. So, nung kinonfront siya tungkol sa 12 billion flood control anomaly daw sa Bulacan, ito ang naging diretsyahan at mariing sagot ng senador. Malinaw, di ba? Wala akong kilala. Pero dito na pumasok yung sinasabi ng mga source na mga resibo. Agad silang naglabas ng mga ebidensya para direktang kontrahin yung sinabi niya. Ano ba yung mga resibo na to? Well, una, may mga litrato at video na magkasama sila ni DPWH District Engineer Henry Alcantara, yung tao mismo na nasa sentro ng issue. May isang video pa nga kung saan ipinakilala pa niya si Alcantara sa publiko bilang the most handsome district engineer. At hindi lang yan, pati yung kapatid niyang si Mayor John Villanueva may litrato ring kasama si Alcantara. At para mas maging komplikado, mismong si Engineer Alcantara pa raw ang na-quote na nagsabing, minamadali namin ito sa kahilingan ng ating senador. So, direktang konektado raw si Villanueva sa timeline ng proyekto. Okay, so bukod pa sa issue ng baha, may isa pang anggulo na binuksan yung mga source. Ito naman ay tungkol sa campaign finances niya. May posibleng legal na problema raw dito. At ang pinakaugat ng isyung ito ay itong isang section sa Omnibus Election Code. Para simplehan, sinasagi ng batas, bawal kang mag-donate sa isang kandidato kung may kontrata ka sa gobyerno. At para sa mga kandidato, bawal na bawal ding tumanggap ng ganung donasyon. Malinaw yan para maiwasan ang conflict of interest. At dito sa table na to, mas nagiging malinaw yung aligasyon. Ayon sa ulat, si Senator Villanueva daw ay tumanggap ng 20 million pesos mula sa New San Jose Builders Inc. Ang problema, noong panahong yon, may aktibo raw na kontrata ang kumpanya sa NHA. So gaano to kaseryoso? Well, ayon sa batas na binabanggit sa mga artikulo, hindi biro ang parusa. 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at ang pinakamabigat, perpetual disqualification from public office. Ibig sabihin, habang buhay ka nang bawal humawak ng pwesto sa gobyerno. At alam nyo, itong mga bagong issue na to parang nagbukas ulit ng isang lumang kaso. Ayon sa mga source, bumabalik yung isang matagal ng issue mula sa nakaraan ng senador. Tingnan nyo ha, tong timeline na to, as in mahigit 1 dekada na tong tumatakbo. Nagsimula pa noong 2008 sa isang issue ng 10 million PDF. Noong 2016, inutos na ng ombudsman nang tanggalin siya sa pwesto. Pero hanggang ngayon, papasok na tayo ng 2025. Ang status ng kaso sa Sandigan Bayan, pending pa rin. At para klaro lang, yung desisyon ng ombudsman noon ay hindi basta-basta. Sobrang bigat. Dismissal from service, kanselado ang civil service eligibility, wala ng benepisyo at yung perpetual disqualification na naman. Sa lahat ng ito at sa loob ng napakaraming taon,
Isa lang at consistent ang depensa ng senador. Pineke raw ang mga pirma niya sa mga dokumento. Biktima lang daw siya ng forgery. So dito na papasok yung malaking tanong, 'di ba? Paano nangyayari na sa kabila ng lahat ng seryoso at matagal ng isyong to, nananatili pa rin siya sa pwesto? Dito na natin titignan yung tinatawag na mga source na political survival playbook. Ayon sa kanila, may 3 hakbang daw to. Una, gamitin yung imahe ng pagiging relihiyoso para palabasin na yung mga batikos ay atake sa values mo. Pangalawa, maglunsad ng mga maingay na panukalang batas, yung mga moral crusade tulad ng anti-fake news bill. Pangatlo, at pinakaimportante siguro, umasa sa mabagal na sistema ng hustisya. Ang palaging depensa, wala pang pinal na hatol. Ang tawag daw sa buong strategy na to ay reputation substitution. Ang goal, palitan sa isip ng tao yung imahe ni Joel na nasasakdal at gawing si Joel na reformista. Kumbaga, tinatabunan yung ingay ng mga iskandalo gamit yung malakas na megaphone ng mga makamoral na batas. At dito tayo, iniiwan ng isang napakahalagang tanong para sa ating lahat. Sa korte ng public opinion, ano ba talaga ang mas matimbang? Yung paulit-ulit na alegasyon at mga ebidensya o yung katotohanan na ang isang kaso ay pending pa rin at wala pang pinal na hatol mula sa korte? Isipin nyo.